Sa protesta, idinaan ng isang grupo ng mga estudyante ang kanilang sentimiento sa di umano'y kakulangan ng suporta ng pamahalaan sa edukasyon. Ito naman ang gustong tugunan ng isang panukala sa Kongreso na naglalayong maglaan ng student loans ang mga bangko para sa mga gustong magpatuloy ng pag-aaral. May report si Rida Reyes. Kinalampag ng grupong League of Filipino Students sa Malacanang kanina para iparating daw kay Pangulo Aquino ang kanilang hinaing dahil sa hindi pagbibigay prioridad sa edukasyon. Ang mga tuition hike daw o pagtaas ng matrikula ipinasa ng walang malinaw at maayos na konsultasyon. Pero kasabay niyan, hindi rito nagbibigay ang gobyerno ng sapat na subsidy o ayuda sa mga state university at college. Ang problema ito naman ang layong tugunan ng Voluntary Student Program Act o House Bill 3617. Sa ilalim ng panukala, mabibigyan ng pagkakataon ng college at post-secondary technical vocational students na makakuha ng student loan o educational loan mula sa mga pribadong bangko. Depende naman sa bangko kung anong requirements ang hihingin sa estudyante para rito, gayon din ang ipapatong na interes. Pero oras rin na maipasa ang panukala, maaari nang magtakda ng maximum amount. Kung maipasa ang naturang panukala, magagamit ang loan sa matrikula at iba pang gastusin basta may kinalaman sa pag-aaral. Bibigyan naman ang estudyante ng hanggang 2 taon pagka-graduate para mabayaran ang kabuuang halaga. Gayunman, mahalaga ring ipunto na voluntary ang papatupad ng student loan. Ibig sabihin, depende pa kung papayag ang bangko. Wala pa ring implementing rules and regulations sa ngayon, kaya hindi pa malinaw ang policy guidelines. Yung panahon ngayon na nakikita po natin na may mga estudyante na nagko-complain tungkol sa mga tuition fee increases, isa sa tulong na mabibigay natin sa kanila ay magkaroon sila ng mas maraming access sa iba-ibang mga finances na pwedeng makatulong sa pag-aaral nila. Yung Voluntary Student Loan Program, ang paghikayat naman natin dito ay sa private sector, sa mga bangko. Rida Reyes, GMA News.